Let's open our Bible on Psalms 107, verse 20. Praise the Lord. He sent his word and healed them and delivered them from their destructions. Yes. So kaya idalangin natin sa umagang ito that God will send His word kung saan man niya gusto ipadala ang kanyang banal na salita. And usually, kung ating babasihan dito sa banal na salita ng Diyos, especially in the book of Acts, may mga tinatawag dito na mga Macedonian calls. Nagkaroon ng vision si Paul that there were people in Macedonia raising their hands and waving their hands and saying, "Come over us and help us and bring us the gospel." So, ganun din ang ating idalangin sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nakakaalam saan ang mga dako na mga tao na nagdadalangin sa Kanya. Look at the life of Cornelius. He was a man who is a prayerful man. Diba? Nagkaroon kaagad siya ng answer na inutusan ng Diyos kahit pa man si Peter to guide Cornelius, at inutusan din si Cornelius where to go na saan siya mabigyan ng guidance. So ang Diyos nakakaalam saan dako sa sanglibutang ito, saan yung mga tumatawag, saan yung mga dumadalangin, at tayo na mga naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, tayo yung ipapadala niya. Kaya ito ang magiging senaryo pag pinadala ng Diyos ang kanyang banal na salita. He sent His word. He healed them. Whatever sickness, physical sickness, whatever sickness, spiritual sickness, whatever sickness, financial problem, ang Diyos magbibigay ng deliverance sa kanila. As the word of God is being sent to any man or to any places, and deliver them from their distractions. Naalaala ko yung mga na-met ko unexpectedly. May mga tao na grabe na yung bigat ng kanilang problema. Magpunta ka doon sa bahay nila, magtaka ka na lang, nagbalot na sila. Yung mga damit nila, binalot na nila. Yung lahat ng mga beddings nila, tiniklop na nila. Lahat ng mga gamit nila as if they are ready to move out. Yung pala, isishirip na sila. Yung pala ay kukunin na ng bangko yung kanilang property like bahay. Troubled. Nasa trouble sila, nasa distraction sila. Imagine that, ma-displace ka sa sarili mong tirahan dahil hindi ka nakabayad sa loan mo sa bangko. Ginawa mong collateral yung property mo. So, napakaano niyan. Napakabigat niyan. And there are not only 1, 2, 3, 4 cases na nangyari yan sa ministry ko lang sa aking buhay because I was invited that similar cases. Noong napadala na ang word of God sa kanila, kumilos yung kapangyarihan ng Diyos. Na-delivered sila from the distraction that they expect. Tingnan mo, ganun. Bakit tayo pinadala doon? Because God is looking and God felt what they are praying. No? Nagpipray sila. May mga Macedonian calls talaga. Kaya yan ang i-pray natin. Ihanda tayo lagi sa gawaing ito kasi may mga Macedonian calls na lang na biglang darating sa ating buhay. And we have to answer their call and we have to send the word of God. No? Gagamitin lang tayo ng ating Panginoong Diyos. Alam mo kung ang Diyos magpadala, tingnan mo yung may problema dyan sa Alpha Homes. Saan lang nila ako nakilala? Sa Facebook lang. Nagtanong yung babae sa akin, "Sir, pastor po kayo?" Sabi ko, "Yes." "Sir, pwede kayong magpunta sa bahay?" Iisip ko, kababaeng tao, you're inviting
a man sa bahay niyo. O sabi ko, sino bang kasama mo sa bahay? Yun kagad ang tanong ko. Nandito yung husband ko at saka yung mga anak namin. So, nabura yung isip ko na baka mapalagay ako sa alanganin. Sabi ko, okay, saan yung lugar ninyo? Pupunta talaga ako, kapitbahay lang namin because I was residing at that time in Santo Niño, Matina. Nasa Alpa Homes lang sila. Nasa likod lang yan banda. Yung pala, malaki ng problema nila. May posibilidad yung bahay nila ma-shirip. May posibilidad yung bahay nila ma-sequester, ma-forfeited. Dahil ginawa nila yung collateral sa loan nila sa kanilang business. Ngayon, humina yung business nila. Hindi na sila makakaya sa monthly dues ng kanilang babayaran. It's too heavy for them. It's too high for them. They are helpless. Hindi na sila makatulog. Nandyan na yung anxiety, nandyan na yung depression sa buhay nila. Talagang balisa na talaga sila. Apektado buong pamilya. Di nagbigay ng word of God doon. Nag-prayer kami. Alam mo, nagpadala ang Diyos ng buyer, binili yung bahay nila. Nabayaran lahat ng kanilang mga utang. Nakabili pa sila ng property dyan sa SGR. Nung nakasimba yung pamilya yan dito, kilala pala nila Sister Lenlen. Si Mr. June Abalus. Acquainted pala nila. Friends pala nila dyan sa Kabakan. Tingnan mo, nilutas yung problema nila when the Word of God is being sent over them. Kaya that is how powerful ang Word of God. Kaya yan ang idalangin natin. Lord Jesus, send your Word to many places. Kayo lang nakakaalam. Where are these people who are calling in your name? Tumatawag sa pangalan mo. Asking for your help. Asking for your guidance, asking for deliverance, asking for healing, lahat-lahat na. At ang Diyos naman, mabilis siyang magsagot. Hindi mabagal. Basahin natin. Psalms 147 verse 15. Praise the Lord. He sendeth forth his commandment upon earth. His word runneth very swiftly. Yes. Pinapadala niya ang kanyang kautusan, yung word niya sa sanglibutang ito, yung salita niya tumatakbo very swiftly. Mabilis pa sa matatawag nating falcon, mabilis pa sa cheetah, mabilis pa sa flightless bird and the biggest bird. Ano ganun yung flightless bird? Dahil sa kalakihan, hindi na makalipad. Ostrich. Bilis magtakbo yan. Parang kabayo din yan. Ang laki kasi ng tikang. Mabilis. Kaya, praise the Lord, mabilis siyang magligtas sa mga taong tumatawag sa Kanya. Kaya, yan ang idalangin natin sa umagang ito. Lord Jesus, send your word to them who are in trouble, who are in sicknesses, who are in destruction. Iba talaga pag napadalhan ng Word of God yung mga tao. Tingnan mo yung mga kongregasyon natin na yung mga kongregasyon natin nag-exist ngayon. Bakit nagkaroon ng congregation doon? Because the Word of God is being sent to them. How? By the children of God na nag-testimony. Then nagkaroon ng invitation ng mga pastors doon na nakarating. Nung nakarating doon ng mga pastors, na-send ang Word of God sa kanila, nagbunga ito ng kasagutan ng kanilang mga ang tawag niyan, hinaing. Dating mga masakitin, gumaling. Dating mga bugoy, mga masasamang tao sa komunidad, nagbago. Dating mga walang trabaho, walang mga future ang buhay, nagkaroon ng katinuan, kumanda ang takbo ng buhay, nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng mga blessings. So ang Word of God, nagdala ito ng deliverance, nagdala ito ng lahat ng salvation. O bakit nagkaroon ng congregation?
Hindi na nila mabitawan. Hindi na nila ma-let go ang na-discover nila na Word of God. Hindi lang pala healing of their sickness. Hindi lang pala solution of their problem. Hindi lang pala deliverance from their troubles. Meron pa palang naka-package. Eternal life. Eternal riches. Lalo nilang nakita what is the glory of God which never fade away, in which they can no longer let go. Hindi nila mapakawalan. So may nag-donate ng lupa. To donate a parcel of plot is not a joke because that is already worth, yung bang worth niyan malaki, millions yan. May mga nag-donate ng lupa, imagine that. May mga nagtulong sa pagpatayo ng simbahan. Bakit ginawa nila yun? Because the Word of God being sent to them bless their entire system of life. Hindi lang sila na-bless physically, hindi lang sila na-bless financially, spiritually, above all. Kaya, ganun ang ibubunga ng Word of God. Tingnan mo yung Israel, doon nauna yung Word of God. Kita mo naman yung Israel. Walang kaaway manaig sa kanila. Kita mo naman yung Israel, yung covenant ng Diyos sa kanila. Tinutupad lahat ng ating Panginoong Diyos. Tingnan mo. So, not only Israel, example lang yung Israel. Tingnan mo yung buhay natin ngayon. We have God. We have protector. We have assurance of salvation. We have assurance of protection. We have assurance of provision. Lahat. We are equal with Israel. We are no longer strangers or pilgrims, the commonwealth of Israel, but we are fellow citizens with them by faith. Oh, how about other people? Ganun din dapat nilang ma-avail yung ma-avail natin. Kaya, example lang yung Israel na yan. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 147 verse 19. Praise the Lord. He showeth his word unto Jacob, his statutes and his judgments unto Israel. Yan. He showeth his word unto Jacob, his statutes and his judgments unto Israel. Look at Israel now. Look at Israel now. How God is being with them. The covenant of God never fails. Hindi nagfi-fail. The same with us. The same with the people which receive the word of God. Dahil napadala yung word of God. Kaya napaka-importante yung word of God mapadala sa kanila. Kaya salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Once God will send His word to anywhere, this will bring power of salvation, power of healing, power of solution of all problems. Ipipix niya lahat ang mga kabalisaan ng buhay ng tao. There was a time dito sa Bible na nagpadala ang Diyos ng kanyang salita by His prophet. Kasi yung tao na yan was very ill. And his illness is illness to death. Ikamamatay na niya. Pero nung nagpadala ang Diyos ng kanyang servant to send His word over that person, he was delivered from his expected death. Kaya ganun din, maraming mga tao na napuntahan natin, imbes mamatay na sila, na-extend pa yung buhay nila. To know the Lord, to know the covenant of God, to know that there is life ahead, everlasting life, yung mga, para malaman lang nila bago sila kinuha ng Panginoong Diyos. Basahin natin, who was that person? 2 Kings 20:4 and 5. Praise the Lord. And it came to pass, afore Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him, saying, Turn again, and tell Hezekiah the captain of my people, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will heal thee. On the third day thou shalt go up unto the house of the Lord. Yan.
This was King Hezekiah, who was very ill. His sickness is sickness to death. But God added him 15 years more to live. Ngayon, ang Diyos naman nagpapadala ng kanyang salita kahit wala yung pasyente dyan. Meron lang mag-represent yung representative for that patient. Even though it is not necessary for Jesus to go and touch and heal. Ipadala niya lang yung word niya. Alam mo, experience natin yan. Pag magpunta ako ng visitation sa mga churches natin sa mga malalayo, like Chumbukan. Pag magbisita ako doon, sabi nila, Pastor, ito yung bata na mamamatay na sana. Tumawag kami sa inyo nung nasa Mati kami. Pinrihan mo over the phone. Miraculously gumaling yung bata. Ito na ang bata. Na. Hindi ko minsan maalaala yung mga ganon na mga senaryo na kasi sa sobrang busy natin. Akala natin wala lang yung pala yung pag napadala na yung word niya over someone who need it, mayroong performance ang kapangyarihan ng Diyos. Ganon din si kay Jesus. May ditong sitwasyon dito na, Lord, wag ka nang pumunta doon sa aking pasyente. Just speak the word and my servant shall be healed. Basahin natin yan. Matthew 8 verse 8. Praise the Lord. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Yan, nangyayari yan ngayon sa atin. Kahit hindi natin papuntahan yung pasyente. May faith yung mga tao dyan. Alaala niyo yung babae na na-met natin sa Mati, na maraming anak. Alam ni Sister Rose Butwasan yan. Pag nagpunta yan doon sa Mati, yung babae ba na maraming anak na medyo maputi. Naprihan din yun doon sa ospital. Bakit? Parang 5 beses inoperahan yung kanyang tiyan. Na-infected. Tumawag dito, Pastor Chit, magpa-pray dito na pasyente. 5 times nang inoperahan yung kanyang tiyan dahil nasisarian siya. Yung tahi, yung sugat, hindi gumagaling. Yung ilalim, alam mo kasi yung tiyan ng babae, pag CS, ang delivery ng bata, ilang layers yung kanyang system ng kanyang tiyan. Merong balat, merong laman, merong taba, merong pang mattress. Hindi yan basta-basta. Yung CS, naku, ang daming sugat yan. Layer yan eh. Ang problema na infected. Hindi humihilom yung sugat. Lagi nakanganga. Tapos yung mga stapler na nilagay nang tatatanggal. Yung tahi, hindi kaya. Yun ang problema eh. Paano yan? Hanggang gano'n na lang yan. Grabe yung iyak niya. Nung naprehan, by the grace of God, nakita na kami doon sa Mati. Pastor Chit, ito yung naprehan natin through over the phone lang. O, kumusta? Gumaling na yung operasyon. To God be the glory. So, maraming mga taong magte-testimony. I was healed. Kahit hindi ako na patungan ng kamay ng servants of God. Maraming mga servants of God na na-request namin. But I was healed. Only the word of God is being sent over me. I was healed. I was delivered from my expectation of my death. Naligtas ako sa aking ikamamatay na sana na sakit. Kaya itong technology na ginagamit ngayon ng Diyos, kahit cellphone, we cannot imagine that cellphone is ordinary ngayon. Nung una, parang imposible ang telephone wireless. Para mahirapan tayo mag-imagine. Ang alam lang natin na telephone noon, yung lata ng sardinas.
lagyan natin ng lubid. Tapos maglaro-laro tayo noon, mahaba yung lubid. Di ba? Naririnig yun kasi may wire na lubid. Hanggang na-invento yung telepono. Pero with wire. Hanggang na-invento yung cellular phone. Pero ang laki ng cellular phone nung unang panahon. Ang nakaka-afford lang yan yung may mga helicopter, may mga eroplano, sila lang. Pero ngayon, hanggang ang cellphone ngayon, wala na. Ordinary, ultimo yung mga estudyanteng grade 1, grade 2, may mga kanya-kanyang cellphone. At iba na ang cellphone ngayon, lalot na yung messenger, lalot na yung ano-ano pa yung mga application na makikita mo na yung kausap mo. Dati imposible yan. So ginawa yan ng Diyos para magamit natin. Kung may mga request na mahirap makarating sa atin dito at tayo mahirap din makarating doon. Ganun lang, send lang yung word of God. Maya-maya, mag-testimony na sila. How God blessed them and how God healed them. Praise the Lord. Mayroon ditong nag-testimony. Basahin natin. Okay, Psalms 33 at 2 hanggang 3. Praise the Lord. O Lord my God, I cried unto thee, and thou hast healed me. O Lord, thou hast brought up my soul from the grave. Thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit. Yan, umiiyak kasi sila sa Panginoon. Pinapagaling sila. Kinuha mo ang aking kaluluwa mula sa kamatayan. Iningatan mo ako na buhay at hindi ako papuntang hukay. Yun na yung mga tao na nakikita ng Diyos na umiiyak talaga ng buong puso. Hindi na lang sinabi dito, thou hast sent your word upon me, or thou hast sent your servant unto me. But meron talagang pinapadala ang Diyos para makarating sa kanila ang word of the Lord. Hindi lang yan, basa pa, Psalms 103:3 hanggang 4. Praise the Lord. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. Yan, nagpapatawad po kayo ng mga kasalanan. At nagpapagaling po kayo ng lahat ng mga sakit. Inyong nire-redeem ang aming buhay mula sa kasiraan. Kinukoronahan mo kami ng iyong loving kindness at ng inyong tender mercies. You see how God is so caring, how God is so loving, how God is so thoughtful, helpful sa mga tao. Ngayon, hindi lang sicknesses ang problema ngayon ng mga tao. Hindi lang physical sickness. Hindi lang din financial problem. Meron ding mga tao ngayon na magtaka ka na lang, hindi makatulog. Yung tinatawag na depression. Alam mo yung depression, pag hindi yan naalis sa tao, pabubuang yan. Maging insane yan. Kasi mawala na sa katinoan. Kaya dami talagang mga dapat i-fix na sa buhay ng mga tao. Ang kailangan lang talaga ng mga tao, they believe the Word of God, and the Word of God will heal them. Basahin natin, sino yan sila? Psalms 147 verse 3. Praise the Lord. He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds. Yan. Yung mga broken in heart, broken-hearted, ibig sabihin yan, dismaya sa buhay, abala sa buhay, kung ano-ano ang mga causes na naging abala sila sa buhay, it might be love life, it might be financial matter, it might be family problem, it might be whatever, business problem. Broken-hearted. But He healeth the broken in heart and bindeth up their wounds. Kaya silang i-comfort ng Diyos. Kaya silang i-secure ng ating Panginoong Diyos. If they believe, if they listen to the Word of God. Makinig lang sila. Alam mo yung Word of God, talagang
Basta makinig lang sila, maniwala lang sila. Walang sinisino ang Diyos. Walang tinitingnan ang Diyos. Ano pang status nila. He can fix everything. Kahit wounded na sila. Alam mo si Lord Jesus Christ, ganun yan siya eh. Pag ang tao buhay pa, may pag-asa pa yan. Pag ang tao kumikilos pa, hindi pa totally dead, may pag-asa pa yan. Tingnan mo yung babae dito na 12 years na nagkaroon ng bleeding. Anong isip niya? I just could touch the hem of His garment. I shall be healed. Gumaling siya. Yun namang 38 years na lumpo na nandoon siya sa isang pool na pag moment ang angel magbaba bugla sa langit and steer the water of the pool. Hindi man siya makapunta doon kasi crippled man siya. Marami mang mauna. 38 years he's been waiting for someone to bring him to that water. Pag ini-steer up na ng angel, wala. But when Jesus Christ passed by, sinabihan siya, take up thy bed and walk. Yun, gumaling siya. So ganun ang kalagayan ng mundong ito. If no one can help and can save you, there is Jesus. Kaya He is sending His word. Praise the Lord. Maraming mga ngayon yung bang beaten with the sting of sin and they are dying. Para bang, alam mo yung ahas, minsan there was a parang illustration na pag ang tao pala makagat ng ahas, pagpasok ng sting sa dugo mo, siyempre yung blood natin circulating yan eh. Ang blood natin mismo maging carrier ng sting ng ahas na yan. Dadalhin niya yan sa system ng ating katawan. Dadaan sa atay, dadaan sa lungs, kaya maghingalo-ingalo na muna bago matay, magdaan sa brain, pagdating doon sa brain, mag-shutdown, pagtapos sa brain, bababa sa heart, pagpasok sa heart, putol yung hininga ng tao, patay. So, dito naman sa sanglibutang ito, maraming taong naghihingalo because of the sting of sin. Pero sa panahon ni Moses, yung mga taong naghihingalo na buhay pa, gumaling when they look to the brazen serpent. Basahin natin. Numbers 21:8 and 9. Praise the Lord. And the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent, and set it upon a pole, and it shall come to pass that everyone that is bitten with, when he looketh upon it, shall live. And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole. And it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. Yeah. This was caught in the New Testament. Na as Moses leaped the pool with the brazen serpent, Jesus also is being lifted by the cross so that those sinners shall look upon Him, shall be saved. Maliligtas. Ayan na yun, ang ating Panginoong Kristo. He is sending His word to testify His salvation. Ano ang magiging result? Basa what salvation really is. Psalms 49 verse 15. Praise the Lord. But God will redeem my soul from the power of the grave, for He shall receive me. Yan. This is not just grave. Davao Memorial Park, Forest Lake, Orchard, San Pedro Memorial Park, kung ano-ano yun. Eternal Memorial Park, Manila Memorial Park. No, this is not grave na nandito sa mundo. This is the grave which is the Hades, which is the place of the dead, which is hell. I-redeem ka and you will be accepted, you will be received
unto Him, into His kingdom. Yan ang magiging resulta sa pagsisave ng Diyos sa mga tao sa sanglibutang ito. Ganun ka-importante ang kanyang word to be sent, na maipadala ito kahit man saang dako. Ano pa, basa, ano pang benepisyo ng kanyang pagliligtas? Job 33:28 hanggang 30. Praise the Lord. He will deliver his soul from going into the pit, and his life shall see the light. Lo, all these things worketh God oftentimes with man, to bring back his soul from the pit, to be enlightened with the light of the living. Yan. Liliwanagin ng Diyos ang kanilang magiging kinabukasan. Lahat gagawin ng Diyos sa mga tao. Kukunin niya ang kanilang kaluluwa mula sa hukay para sila liwanagin at ilagay sila sa mga buhay doon sa kaliwanagan. Transformation, relocation of place. Kukunin ka sa kadiliman, dalhin ka sa kaliwanagan. Kukunin ka sa pit, dadalhin ka doon sa light of the living. Covenant ito ng Diyos. Promise ito ng Diyos sa lahat ng mga tao. Not only in Israel, but to all people of the world. Kaya, ang pinaka-importante, His word must be sent saan man dako. Ito na yung prayer, morning prayer natin. Lord Jesus, send your word where you want to send it. And here we are. Send us. We will bring your word anywhere kung saan mo man kami ipadala. Last verse. Psalms 89:34. Praise the Lord. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Pangako yan ng Diyos that He will send His word and heal the broken heart and bind their wounds. Pangako yan ng Diyos. He will send His word and bring salvation to anyone. Kaya today, let's pray to our Lord Jesus Christ. Lord, send your word anywhere and bring us there. Dalhin niyo po kami doon. We will bring your word over them. Yan ang i-pray natin ngayong umaga. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray.